Sa video na to, welcome to Shanghai, China. At for the first time, nandito na tayo sa mainland China at kakain tayo ng iba't ibang authentic Shanghainese Chinese food. Mula sa famous Xiaolongbao, Alam mo nung una, kala ko parang, ang dami nito, maubos ko ba to? Pero magaan lang siya eh. heavyweight Chinese burritos, Grabe. Ang daming ganap. giant barbecue, Alam mo nung kulang dito, anghang. at marami pang iba. It's time to dig in. Cheers. Ready ka na ba? Tara! At dire-diretso na tayo sa isang street food stall na nagbebenta ng steaming hot fried dumplings ngayong winter. Okay pare, try na natin tong authentic Shanghai Chinese dumplings. Alam mo, visually, mukha siyang gyoza. Toasted sa ilalim, and then medyo makapal yung wrapper niya. May chili sauce na rin to, tsaka black vinegar. Tikman natin, cheers. Wow! What a ratio, pare. I mean, the ratio of textures, ang galing. Puno sa lahat, yung taas niya, moist, medyo gummy siya, medyo may chewiness na rin siya. Then once you bite, there's popping juices, that meaty feeling na medyo malasa siyang five spice. And then yung pinakailalim, makapal na malutong na toasted. Yung chili sauce natin, not too spicy. And then that black vinegar, it just enhances the flavor. Tapos may mga black sesame seeds din siya. Pero grabe, hindi ko ma-explain yung gano'n siya ka-juicy. Ayun no, nagdi-drip pa. Harap. Ayun, nakakatawa sa chili sauce nila. Maalat. As in maalat. Parang ano, nasa Korea, yung samjang, o gochujang, parang gano'n eh. Oh, yan na. Taksil pala to. Umaanghang siya, gumagapang. Ito sobrang random lang ito eh. Wala ko plano kainin to. Nakita ko lang. Sige sila at maganda dito pare. Parang 7 times 8. Parang mga lagpas 50 pesos lang to. Ganun eh, Paps. Marami pang pagkain dito. Proceed tayo next food trip. Shanghai is a massive, highly developed metropolis on China's central coast, serving as a global center for finance, innovation, and transportation. On the other hand, Shanghai cuisine or Hukai is a 400-year-old culinary tradition in China. Kaya naman, na-expect mo na sobrang daming malalasang pagkain na mahanap mo dito. Katulad na lang dito sa area ng Wanghai Road, na merong hile-hilera ng mga sikat na kainan tulad ng Jiajiatangbao, na isang renowned casual restaurant chain in Shanghai, China, na nag-specialize sa authentic and high-quality Xiaolongbao or soup dumplings at nag-ooperate sila for more than 40 years na. Halika, umorder na tayo. Okay pare, nakapasok na tayo. So, pinakamaganda dito, medyo mahaba yung pila niya, pero mabilis naman dahil come and go yung mga tao. At dito sa China, specifically dito sa Shanghai, o siguro yung mga malalaking cities, usually pag o-order ka, QR code na, kaya importante talaga nakakabit yung Alipay mo sa phone mo. Man? Okay. Thank you. Okay pare, it's time to dig in. It's been like 10 to 12 minutes bago i-serve. Actually, ngayon, lunchtime, sobrang daming tao. Actually, Paps, dito sa Shanghai, kaliwat kanan nagbebenta ng ganitong klaseng soup dumplings o Xiaolongbao sa atin sa Pilipinas. Sa Taiwan, nakakain na tayo ng iba't ibang klaseng ganito. Pero might as well, syempre, dito sa Shanghai, dito rin isa sa nag-originate yung soup dumplings natin. So, ito yung order ko. Para na itong Russian roulette ng iba't ibang flavor dito. Hindi lang pork yung flavor, marami pa silang klaseng flavor. So, bahala na ako na mapili ko. Hindi ko alam. Sige, tikman muna natin. Feel ko ito yung classic lang. And then, dip natin dito sa vinegar natin na may ginger. Okay, cheers.
Alam mo, panalo yung suka nila dito. Mas ano siya? Mas aromatic, mas matapang. Hindi nga sobra sa asim eh. More on the flavor. Yung ginger, nagbibigay extra flavor. Hindi siya ulongbaw natin. Just a simple, not too dramatic na pork soup. Meron siyang konting pork meat. Kung pwede natin next try, bahala na. Feel ko ito yung crab. Hindi. Ito yung truffle ata. Parang alasang truffle yung soup. Medyo lasang truffle. Okay. Alam mo nung una, kala ko parang, ang dami nito, maubos ko ba to? Pero magaan lang siya eh. Kahit yung pinaka-wrapper niya, hindi rin sobrang hindi siya sobrang mabigat. Lagyan ko ng chili. Cheers. Kasi tayo sanay, di ba, chili garlic. Dito more on mas matapang yung lasa niya. Parang siyang more on the saltier side. Pahinga tayo dito. Try natin dito. Sa Shanghai, sikat din itong tinatawag nilang scallion oil noodles. So, simple lang to. Di ko alam kung mushrooms ito. Fried garlic, feel ko mushrooms. Yan. O, diba? Medyo namuo-muo na siya. Okay. Tikman natin. Cheers. Parang fried onions. Para siyang, basically mandika ng fried onions. O fried scallions, rather. Na binuhos mo sa not too thin, not too chewy na noodles. Galing. Simple lang, pare. Ay, kulang dito. Isang spoonful ng chili garlic. Actually, 2 spoonful pala. Haluin natin. It's time to dig in. Cheers! Kaso alam mo, kung ako tatanungin, parang hindi gaano sila bagay. Doon ito yung usually partner. Meron din isa yung parang soup na may duck blood. Pero parang bagay dito, something prito, something savory. Galing yun, no? Tipin mo lang talaga, parang tinusta mo yung yung sibuyas. Tapos nilagay mo sa noodles. Ito, feel ko ito yung crab. Sarap. Oo nga, ito yung crab. Panalo. Ang galing. First time ko makatingin ng Xiaolongbao na crab soup. Yung karne niya, feel ko, hindi ko alam kung crab meat pa rin o parang pork na eh. Pero, mas nangingibabaw yung yung sabaw ng crab. Kala ko di ko maubos to, pero feel ko maubos ko to. Anyway, pare. Kain mo tayo. Then proceed tayo next food trip. Di pa natatapos to. You shake that ass, I know these love you. Throw some cash on you, blow a bag on you. She want Benihana, the f is Mickey D's. It's VVS around my neck and I can barely breathe. 紧急需处理。航母战斗54号艇载机出舱成功。 One soy. And then i-scrape siya.
Parang sesame paste. Yeah. Yeah. Spicy. Floss. Parang pork floss. Mushroom. Bamboo shoots ata. Chicken. 对，这个58是吧？对，这是啥意思啊？说的。你好，对， Spoon laki. 还有年糕是吧？谢谢你。Okay pare, ito na, luto na yung ating one of Shanghai's signature breakfast food. Ito yung jiangbing. So basically, it's a Chinese savory pancake. Tapos in-order ko, nagkataon. Actually, kumbaga ito, sobrang daming versions niya. Ito, upgraded na to, overloaded. Pero meron pa sila mga mas simple lang. Pops, ang daming ganap. Alam mo, para siyang Subway kung tutuusin. Gugulat lang mga pinaglagay. May fried chicken, may parang mga wonton wrappers, may gulay, may itlog, egg yolk, duck egg yolk, salted egg, parang ganun. Ito sobrang laki, hinati niya na. Sige. Alam mo, gusto ko lang tikman muna yung pinaka-crepe. Kakaiba eh. Nakita mo yung pinaka-butter na ginamit niya. Sobrang sticky. Sige, cheers. May kalasa. Kalasa niya yung yung parang bilog na matamis na malutong. Magkakaiba lang, less sweet. Basta, sana i-comment down below nyo kung alam niyo yung sinasabi ko. Okay, let's dig in. Look at that. So, may pork floss to, chicken, lettuce, crispy wonton, duck egg yolk, salted egg, meron din. Bahala na. Cheers. Grabe. Ang daming ganap. Teka lang, nangalay ako. Parang dami ang ganap. As in, isa-isa natin. Texture muna tayo. Una muna, yung crispy crepe. Malutong, manipis. Wala siyang nguya. Like, akala ko para siyang bread o parang pancake, pero hindi. Malutong lang siya. Konting bread-like texture siya, pero sobrang konti lang. Parang for the texture lang yung lambot niya. And then once you dig in, malalasa mo na yung iba-ibang ganap. Bamboo shoots, yung crispy wontons, yung chicken nila na parang marinated na rin. Yung pork floss, malalasahan mo rin. And then, ang lakas ng flavor ng cilantro tsaka garlic. Spicy sauce, di gaano. Try pa natin isa. Sarap. Alam maganda sa kanya? Kahit sobrang dami yung ganap, bagay pa rin lahat. Kumbaga, para itong orchestra. Ang daming klaseng instrumento. Hindi mo alam kung babagay, konting mali lang, papangit yung tunog o papangit yung lasa. Dito, perfect harmony. Okay, yun na. Yung nalasahan kong, yung nararamdam kong creaminess. Yung salted egg. Okay. Actually, yung salted egg, add-on sa yun. Kalahati ba lang to? Yung sa take out ko, lagi ko sa bag, kainin ko mamaya sa hotel. Sobrang perfect na almusal nga nito. Okay, pare. Busin ko na to. Lakad-lakad tayo. Push it next food trip. Okay, Paps. So, tapos na tayo dito sa Wanghe area. Nakailang food locations tayo dito. Ngayon naman, pupunta tayo sa marahil na pinakasikat at pinakamaturista na area sa buong Shanghai, tinawag na Nanjing Pedestrian. Doon mo makita iba-ibang western brands, mga restaurants, at sabi rin nila, meron daw doon mga street food na pwede natin makita. Anyway, hindi ko alam. Mga alam ko lang ang lamig dito sa China. Sinushoot to ngayon ng winter. Wala nyo, kailan to? Bahala na. Anyway, Pops, it will be like a 10-minute walk. Tara! This is Nanjing Road Pedestrian Street, China's premier shopping street, na merong haba na 5.5 kilometers, kung saan matatanaw mo ang iba't ibang malalaking stores at mabibili mo na halos lahat ng gusto mo. Makikita mo dito iba't ibang western brands, local shops na nagbebenta ng damit, bags, souvenirs, food, at marami pang food. Okay pare, touchdown na. Dito na tayo sa tinatawag na Nanjing Pedestrian Street.
sobrang haba pala nito, nakaka-overwhelm. Sobrang daming ganap. Like, souvenir shops, mga clothing stores, jewelry shops, and of course, mga pasalubong, mga pagkain. Pero hanap ko dito is meron din sila dito mga sikat na food court. I mean, may excuse ako dahil first time ko sa Shanghai, kahit sabihin mong pang turista siya, technically turista naman ako. Kailangan natin kumain dito, pero sana huwag lang gano'ng mahal. Yung mga kinain natin kanina, to be honest, hindi siya gano'ng kamahalan, di ba? Medyo affordable pa siya. Tingnan natin, makahanap tayo dito ng pagkain na authentic at sa same time, medyo abot kaya. So, nandito tayo sa likod ko, Shanghai Snack Street. Second floor yun, tingnan natin, parang food court daw to. Tara! Okay, Pops, nakaikot ako ng food court dito. May nakita ko dito ang mga giant or long skewer barbecue. May beef, may lamb, may squid, pero pinili ko yung chicken kasi ito yung medyo mas mura. Nasa 15 yuan lang siya. Yung iba mga nasa 30 na. Anyway, looks nice. Titikman natin. So ito, dalawang proseso. Prinito muna, tapos grinil, tapos nilagyan ng mga spices. Sige, bahala na. Cheers! Oh, yun. Grabe, parang sausage yung texture niya. Parang may parsley siya. Cumin for sure. Yung cumin yun. Malambot yung manok. Juicy pa. Parang feel ko hindi siya prinito. Alam mo nung kulang dito, anghang. Oo. Kaya ganun anghang. Parang ito pricey siya. Ganun ko laki, kasi 180 siya. Mukha siyang malaki. Kasi mahaba, pero manipis lang siya. Anyway, ikot-ikot pa tayo. Tingnan natin may manap tayong food trip dito. Grabe, laki oh. Okay, Pops, ito na yung ating classic Shanghai beef noodles. So, para siyang beef mami. Kita mo, mayroon siyang malaking cauldron kanina na beef bones. Pinakuluan yun everyday, pinapalitan. Ilang oras pinapakuluan. Pero sige, sabaw muna tayo. Cheers! Okay. Walang arte. Simpleng-simple lang. Parang kumakain ng ilagang baka. Pagkakaiba lang to, may green onions, may wansoy. Grabe. Oh, ito hindi ko na-expect. Joke lang. Hindi pala siya hindi oily. Oily siya. Ayan, no? Sige, gawin natin. Ito yung noodles natin. Medyo nakukuntian lang ako sa karne. Ano to? Parang may mga tripes din. Sige, kuha tayo. Cheers, pare. Kulang sa lasa. I mean, very straightforward na beef mami, yun lang. Walang spices. Yun na yun eh, parang kumakain ng pho na less flavorful. Yo, yung baka niya, sobrang lambot. Pero alam mo legit, parang kumakain talaga ng pho. As in, siguro mga 85% identical sa pho. Ha! Pare, galing pa sa tindahan, chili. Okay, haluin na natin. Haluin na natin. This time, sige, kuha tayo ng gulay. Tapos konting noodles, tapos karne. Cheers! I mean, yeah, na-elevate niya yung lasa. Sayang. I mean, maraming choices dito. Baga kung ako sana, iba na pinili ko. Though, hindi siya sa hindi masarap sadyang medyo kulang lang sa flavor kaysa sin-expect ko bilang knowingly na sa China ka. Parang mas marami po nakain masarap na na beef mami sa sa Pasay.
So habang naglalakad-lakad ako, nakita ko tong Luckin Coffee. May nagsabi sa akin, nakita ko sa TikTok, na itong Luckin Coffee, ito yung hindi matalo-talo ni Starbucks sa China. Though, may Starbucks dito sa China, meron naman dito sa area to. Time to time nakakita ako. Pero itong Luckin Coffee, literally kaliwat ka na mas maraming branches nila all over China. I mean ako, I'm a coffee lover. Kaya tingnan natin kung masarap nga ba yung kape ng Luckin Coffee. Luckin. Parang nagmumure, no? You looking good? Tara! May papsak ako na yung ice latte ko. I mean, it's a decent coffee. Alam mo, wala nyo magkano to. Wala nyo. Di ba sabi ko, parang karibal ng Starbucks to dito. Wala nyo magkano. 83 pesos, pare. Nagigets ko na kaya hindi matalo-talo ng Starbucks kasi isipin mo umura. Tapos I mean, yung lasa niya, ako to be honest, like, iba pa rin yung quality ng Starbucks pero hindi nalalayo. Parang pag pinapikit ka, parang mahirapan kang differentiate. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating Ultimate Shanghai Food Tour. Sana nag-enjoy kayo doon. Maiksi lang ngayon, pero sana nabusog pa rin kayo. Ako nabusog ako, literal. Puro carbs yung nakain natin. Pero alam mo, so far for today, ang favorite ko, siyempre yung Xiaolong Bao, ang sarap. Tapos pati yung yung Jiangbin, yung pancake nila na heavyweight pancake. Anyway, Paps, day 1 pa lang to. Marami pa tayong mapupuntahan. Marami tayong makakainan dito sa Shanghai. At syempre, huwag kayong mag-comment, Paps. May lumpiang Shanghai ba dyan? To be honest, feel ko wala. Pero baka meron din sa spring roll pero hindi Shanghai tawag nila. Anyway, ang corny ko doon. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe na sa second channel natin, Another Chewy Show. At dito sa main channel natin, The Chewy Show. Ako si Chewy. Dito sa Shanghai, China. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Let's go!